Chris Lawrence. Kinikilig ang lahat sa kanyang pag-amin tungkol kay Katrina Halili matapos ang mga taon ng pananatiling pribado sa kanyang personal na buhay. Muling nagpatotoo si Chris Lawrence matapos magbahagi ng nakakagulat na revelasyon tungkol sa nakaraan nila ni Katrina Halili. Sa isang nakakatuwang panayam, isang bahagi ang kanyang buhay na matagal nang nakatago sa publiko. Hindi inaasahang nabunyag, sa unang tingin parang ordinaryong usapan lamang. Pero habang lumalalim ang usapan, isa-isang lumabas ang mga detalye na ikinagulat, maging ng mga fans na matagal nang sumusubaybay sa kanilang kwento. Ayon kay Chris, dumating ang punto sa kanilang relasyon na seryoso siyang pinag-iisipan ang susunod na hakbang. Ito ay hindi lamang isang simpleng plano o pangarap. In fact, she was ready to huge decisions. There was a time when I really wanted to propose. Diretsong pag-amin ni Chris. Lalong nagulat ang marami nang ihayag niyang may nakahanda na siyang engagement ring at wedding band that time. Nangangahulugan ito na kasal ay hindi lamang isang ideya para sa kanya noon kundi isang konkretong plano na halos handa ng maisakatuparan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang paghahanda, hindi dumating ang tamang sandali para gawin ang panukala. Nararamdaman mo kapag tama ang oras at parang talagang darating ang sandaling iyon. Paliwanag niya, ang simpleng pahayag na ito ay agad na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens. Marami ang nagtaka kung gaano kalapit ang kanilang relasyon at kung ano ang maaaring maging dahilan kung bakit hindi ito natuloy. Sa kabila ng mga tanong, nananatiling kalmado si Chris sa kanyang mga sagot. Sa halip na magbigay ng mga negatibong detalye, pinili niyang tiningnan ang nakaraan bilang bahagi lamang ng kanilang paglalakbay sa buhay. Ipinaliwanag niya na pareho silang dumaan sa maraming pagbabago, hindi bilang individual. At marahil iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi tama ang timing para sa kanila noon. Ayon kay Chris, mahigit isang dekada na ang nakalipas mula nang maghiwalay sila ni Katrina. Sa panahong iyon, maraming nangyari sa kanilang buhay at pareho silang nagkaroon ng pagkakataong umunlad bilang tao. Siya ay isang bagong tao ngayon. I'm a different person now, ani Chris. Sa kasalukuyan, napapansin ng publiko ang mga magagandang relasyon ni Chris at Katrina, lalo na pagdating sa kanilang anak na si Kitty. Maraming netizens ang natutuwa na makita ang positibong relasyon ng dalawa dahil malinaw na inuuna nila ang kapakanan ng kanilang anak. Ayon kay Chris, isa sa pinakamagandang nangyari sa kanila ay ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon. Bilang mga magulang, masaya ako sa kung ano ang meron tayo ngayon. Sabi niya, idinagdag niya pa na wala silang anumang malalaking problema pagdating sa kanilang setup ng pagiging magulang. Kapag may mga trabaho ang isa, nandyan ang isa para suportahan sila. Dahil dito nagiging magaan ang kanilang responsibilidad sa pagpapalaki kay Kitty. Marami ang nakapansin kung gaano siya kasaya at komportable na si Kitty ang piling ng kanyang mga magulang. Para kay Chris, isa sa pinakahalagang bagay na makita niya sa ngayon, pag nakikita ko siya masaya, sapat na iyon para sa akin. Sabi niya, bukod sa usaping pampamilya, nagbahagi rin si Chris ng ilang detalye tungkol sa kanyang personal na buhay bago siya sumikat. Hindi lingid sa marami na dumaan siya sa matinding pagsubok bago niya natupad ang kanyang mga pangarap. Ikwento niya kung paano siya lumaki sa isang simpleng pamilya sa Amerika at hindi naging madali ang kanilang buhay. Nagtrabaho siya ng maraming trabaho bago tuluyang nakilala sa industriya ng musika. Naging sales associate, barista, personal trainer at marami pang iba. Agang natutunan ko kung paano harapin ang pagtanggi. Sa kabila ng lahat ng hirap na pinagdaanan niya, dumating siya sa sumuko. Nang dumating ang pagkakataon na nasubukan ng kanyang kapalaran sa Pilipinas, nagpasya siyang sumugal sa kanyang pangarap. Gamit ang limitadong ipon at malaking determinasyon, sumali siya sa isang singing competition. Mula noon, nagpatuloy ang kanyang pagsikat bilang isa sa kanilang kinikilalang mga aawit sa bansa dahil nga nanalo siya noon. Ngunit, sa kabila ng kanyang tagumpay sa industriya, malinaw na nanatiling mahalagang bahagi ng kanyang buhay ang pagiging ama. Sa bawat pagkakataong malinaw kung gaano pinapahalagahan ng kanyang relasyon kay Kitty, hindi maiiwasan ng marami ang magtanong kung posible bang magkaroon ng panibagong kabanata sa kwento nila ni Katrina. Hindi man direktang sinagot ni Chris ang tanong na ito, inamin niyang masaya siya sa direksyon na tinatahak ngayon ng kanilang relasyon. I just like what's happening, na pressure, just go with the flow. Sabi niya, para sa marami, pat na iyon. Napahayag na ito para magbigay ng pag-asa sa mga fans na matagal nang sumusubaybay sa kanilang kwento. Sa huli, ipinakita ng usapan na minsan ang buhay mayroon tayong mga plano
na hindi natutupad kapag gusto natin. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na walang mangyayari pagkatapos. Minsan, ang mga relasyon na hindi natatapos gaya ng inaasahan ay nagkakaroon ng bagong anyo. Mas tahimik, mas mature at mas malakas. Para kina Katrina at Chris Lauren, tila iyon ang mga kwentong unti-unti nang nasusulat ngayon. Kwento ng pagkakaunawaan, respeto, pagkakaibigan at pagmamahal para sa kanilang anak na nanatiling sentro ng kanilang mundo. Sa kabilang banda, tinitimbang ni Chris Lawrence ang pagiging magulang. Sinabing hindi dapat disiplinahin ang mga bata sa pamamagitan ng takot. Ang celebrity dad na si Chris Lawrence ay naniniwala na habang ang mga estilo ng pagiging magulang ay maaaring patuloy na nagbabago sa paglipas ng panahon, isang bagay ang dapat manatiling pare-pareho na ang mga bata ay dapat palaging pinapalaki mula sa isang lugar ng pag-ibig sa halip na takot. Sa pagsasalita sa hot takes, ibinahagi ng R&B singer ang kanyang tapat na mga saloobin na lumalagong pag-uusap na nakapaligid sa banayad na pagiging magulang. Nasabi na bagaman iba ang sitwasyon ng bawat pamilya, personal siyang hindi naniniwala sa paggamit ng takot o pananakot kapag dinidisiplina ang kanyang mga anak. Si Chris ay ama sa anak na si Katie, nakasama siya sa dating partner na si Katrina Halili at anak na si Lyric sa dating niyang non-showbiz partner. Nang tanungin tungkol sa kanyang mga saloobin, banayad na pagiging magulang, kinilala ni Chris kung gaano karaming mga diskarte sa pagiging magulang ang nagbago kumpara sa mas malumang henerasyon. Ito ay tsak na isang kakaibang pananaw sa pagiging magulang kumpara sa mga lumang araw. Sabi niya, tungkol sa malumanay na pagiging magulang, ako ay pinalaki sa ibang henerasyon at ngayon, isang bagong henerasyon sa tingin ko. Ito ay may kinalaman sa mga gadget. Pero muli sa buhay, ang pagbabago ay tanging bagay na pare-parehong tama. Pakiramdam ko ang banayad na pagiging magulang ay higit na nakakahilig sa emosyonal na pag-unawa, empatya at pag-unawa sa mga bata na may emosyonal na kamalayan. Habang kinikilala ng maraming mga magulang mula sa matatandang henerasyon ang tumitingin sa pamamalo o pananampal bilang disiplina, itinuro ni Chris kung gaano nagbago ang mga pananaw ngayon, kung saan ang pananampal ngayon ay madalas na nakikita bilang pagturo sa pamamagitan ng takot at pananakot. Napag-isipan din ng mga awit kung paano makakaapekto ang mga paghihirap sa pananalapi at pang-araw-araw na stress sa emosyonal na kapasidad ng isang magulang, na kinikilala kung paano na-impluwensyahan minsan ang mga panggigipit sa labas, kung paano tubugo ng mga magulang sa tahanan. Nakikita ko kung paano nangyayari iyon. Kapag stable ka sa pananalapi, natural na magiging mas maganda ang mood mo. Gayon pa man, binigyang diin niya na gaano man kahirap ang mga kalagayan. Ang pamilya ay isang responsibilidad na dapat palaging ipakita ng mga magulang. Family is not always the most convenient thing because you have so many things to live with, including work. But family is something that you always have to show up for. Whatever your mindset is, it going to dictate your mood and how you react to things. So I can definitely see how that happens. Para kay Chris, ang pagiging magulang ay isa ring tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral. Hindi lamang tungkol sa pagpapalaki ng mga anak, kundi pati na rin sa pag-unawa sa sarili muna para maibigay ang kailangan sa inyong anak. Idinagdag niya pa na ang pagiging magulang ay nangangailangan ng kakayahang umangkop, lalo na dahil walang 2 araw bilang isang magulang ang eksaktong pareho. Sa pagtatapos ng araw na ito ay tulad ng isang balanse ng enerhiya, sabi niya, sa pagbabalik tanaw sa kanyang sariling pagkabata. Ibinahagi ni Chris na nagawa niyang mga magulang na balansin ang pagiging mahigpit at banayad na pinapahalaga niya ngayon bilang isang sapat na magulang. Isang tanong ko ang malumanay na paggulang ay makikita kung minsan bilang isang luho ay isang bagay na magkapareho at pangako. I think it's still important to show up no matter what happens. Kahit mahirap ang araw mo, tapos uuwi ka sa bahay, yun pa rin ang trabaho mo bilang magulang. You still have to show up. You still have to be consistent, have the commitment, and it's still important to have boundaries. You want them to feel safe. Higit sa lahat, gusto ng celebrity dad na laging ligtas ang kanyang anak na lumapit sa kanya anuman ang kanilang pinagdadaanan. Kailangan itong magmula sa isang lugar na pag-ibig palagi. Sa pagtataka sa disiplina, sinabi ni Chris na hindi siya naniniwala na ang mga bata ay dapat kontrolin sa pamamagitan ng takot kahit na tinuruan sila ng pananagutan para sa kanilang mga aksyon. I wouldn't say that you want to control them with fear, kasi kapag pinapalo mo sila to discipline, fear is what's leading there, right? Fear and determination, intimidation, but you also want them to learn how to take responsibility for their actions, because every decision always leads to their path. One bad decisions will take you to a total different path. Inamin ni Chris na
naranasan din niya ang pisikal na disiplina sa kanyang paglaki. Sinabing ito ay karaniwan lamang sa kanyang henerasyon. I think it's just the way it was back in the day. One thing that I did notice with kids before and kids now, I don't mean this to be bad. With all due respect, but I see the kids a lot softer this day compared to before. Sabi niya, noong mga taon ng 90s at bago niyon, kami ay parang mas matigas, we're well together, well built tougher, parang emotionally tougher. Kasabay nito binigyang diin din Chris na hindi kailanman dapat ikumpara ang pagiging magulang dahil ang bawat bata ay may matatanging pangangailangan. Isang bagay na lubos niyang naiintindihan sa pamamagitan ng kanyang karanasan sa pagpapalaki kay Katie na banayad sa autism spectrum. Everyday's life is different, so you cannot always compare every single situation. It's just not the same, especially with mine. Katie is mildly on a spectrum. I have to approach it a lot more gentle than a different parent because I have a different case. I have to lead with love. I have to lead with understanding. I have to make her emotionally, I have to make her emotionally stable and strong, and how much we're totally here for her as compared to ibang bata na 100% normal sila. It's totally different situation. Kaya naman abangan natin ang magiging susunod na kabanata tungkol sa mga issue ito. Dito lang, abangan.